Hello guys, gagawa tayo ngayon ng parang chat GPT, yung AI natin. So, AI website. Try natin kung kaya natin gawin yun guys. So, tayo index.php. So, set up natin yung format niya. So, para direct, shape shape 1. Tapos enter. Automatic na siya. So, title. So, lagay natin my mini chat AI. Yan. So, kung may style tayo, CSS, pwede rin, link, rel, false, style, sheet, tapos, pangalan ng CSS natin, style.css. Ganyan guys. So, start natin yung laman, body, sa body. So, gagawa tayo ng container muna siguro. So, div, class, so, chat, container. Yan. Tapos natin yung div. Tapos sa loob nito ay meron tayong gawa tayo ng header, parang title niya. So, header natin may mini, I'm yours, mini chat, my mini, hindi, your mini chat dapat na, your mini, you are my AI, ganun. Sige, pwede na siguro. You are my AI. Then, plus chat box, yung pag-type natin, yung bali yung container ng conversation ng dalawa. So, chat box, may ID, ID ay chat box din. Tapos, close natin yung div. Tapos, okay na. Chat box, yan yung chat box. Tapos, dito sa ilalim ng chat box, gawa tayo ng user input. Ay, sarado. Div, plus, yung input. Ben, container, input container. Tapos, input container, meron tayong input type text box, tapos ID natin ay user input. Dito magta-type si user. So, lagyan natin ng placeholder type your message here. Type your message here. Tapos, kailangan natin ng button. Pwede rin naman pa-enter ang style, pero lagyan natin button. So, button, on click. So, send message. Send message. Tapos, lagyan natin ng name ng button, text ng button, send, nakalagay. Tapos natin ang button. Ganyan guys. So, saan ba? Div. Kasi natin to. Ito. So, H1, H2. Body. So, send the message, gawa tayo ng functions, send the message. So, script. Yan. Script.
Ganyan. Tapos natin yung script. So, function. So, yung function na tingnan natin, send a message. Okay, send a message. Send a message, let user input field. User input field. So, yung input field natin, document that get element by ID. So, ano yung ID nun? So, user input. Diba? User input. User input. Tapos, ano pang kailangan? Let user input equals user input field dot value dot trim para matanggal yung mga space. So, lagyan natin dito to remove spaces. So, if user input walang laman, so return nothing. Para don't send empty message. Para walang empty message. So, let chat box yan, yung chat box naman equals document dot get element by ID. So, ID natin doon is chat box. Yan, chat box na. Chat box. Tapos, with yung chat box dot inner HTML message equals div ito pala div plus user message tapos strong lagyan natin is you, ibig sabihin ikaw yan sa taas ng message mo. So i-close na natin yung strong para mag-emphasize bold. Tapos yung message mo, so message mo ay user input. Ito, user input. Ito, user input. Yan. Tapos, close ang div. Then, so, patapos ka na nag-type, nag-send ka na. So, disable natin. Disable input field after typing. After send. So, user input field that disable parang disable equals true. Ito lang ganun. Tama kaya yan? Nalaman natin na namaya. Disable true. So, yung chat box na-disabled na, tapos display natin yung parang nagta-type yung AI. So, chatbox inner HTML ulit naman para sa AI naman to na field. Tapos, so
Ano ba yan? Iba-iba ang pipindot ko. Nakakainis. Shit labol. Equals div plus equals ano lagi na? Dito. EI message. Yan. EI message typing. Message typing. So lagi doon. Your EI is typing. Doc. And then close natin ang div. And close na ang div. Tapos chatbox dot scroll top equals chatbox dot scroll height. Yan. Para automatic siya mag-scroll. Ay, hindi. Yung ma-display niya lahat na ito. Term AI is typing. So, after yan, dahil nagtatype na yung AI, so magpipits na siya ng data. So, papunta sa ating kung ano mang paglagyan natin ng functions mamaya. So, mamaya na yan. So, yan. Tapos, it's data. So, yung method ay naka-post. Tapos, yung header ay naka-JSON type. So, content type application JSON JSON type. Tapos yung body JSON pa rin, JSON dot string convert na as string. So yung message sa user input naka string. So after nyan, ito na yung data. So then response equals response dot JSON after that, then babalik niya data na data. So chatbox dot inner, ito na siya, lalagay niya dun sa i-display niya sa chatbox natin plus equal. So ganun ulit, div plus equals EI message tapos naka strong kasi parang naka bold naman, strong, tapos your EI, yan yung pangalan niya, your EI. Close natin yung strong. Yan. Tapos kung ano yung message niya. So, message niya ay data. Message niya. Tama. Kung ano yung message niya ba. So, data dot response. Yan yung lalabas niya. Response. So, close natin yung div. Yan. So, susulat na yung EI doon. So, after, kasi kung mahaba yung sulat, hindi mo siya ma-scroll. So, need natin ng auto-scroll. So, set timeout. Set timeout equals. So, chatbox dot scroll
scroll top equals checkbox dot scroll height. Yan. Auto scroll siya. Kung mahaba yung data, sa baba siya. So, lagyan natin ang minutes kung ilang 100 para mabilis. Scroll tapos. So, di ba ano na siya? So, i-refresh natin yung input container natin, yung text box. So, ano ba? Refresh. Hindi. Here. Input. Only after receiving response. Yan. Click lang user input dot input field dot value equals nothing. So user input field dot disabled equals false. So para ma-enable yung field, user input field dot focus. Focus. Tapos yung nagta-typing na AI kanina, document dot query selector, yung nagta-type kanina dot typing dot remove. Tatanggalin natin, nare-replace natin ng totoong message niya. Yan, nawala na yan. Okay na guys, so catch natin yung error na lang. So catch error pagka may error. So error was sa console dot error. So yung error ay siyempre yung error. Tapos yung chatbox dot inner html plus equal. Ito, kapagod naman mag-type nito. Ctrl C, Ctrl V. So, yung div class AI message typing, di ba? So, dito ay error. So, your AI is typing error could not reach AI at this time. Tapos user input field dot disabled false. Kasi hindi natin na-reach yung AI, so makakapag-type ka ulit. Pag-type ka ulit, so ipo-focus natin kaya ulit, no? Focus siya ulit doon. Ctrl C, Ctrl V. Yan. Diba? Okay na yan sa button. So kung ayaw mo naman gumamit ng button, guys, gusto mo enter, so lagyan natin ng enter. So can use enter to send message. So document that get element by ID. So yung user input. Hindi lang pasok sa user input that add event listener. So event listener. So key press function event. So if ano napipindot, if yung event dot key ay equal sa enter, then send message. So magsisend ng message. Ganyan guys, meron na tayong
index. So, ito. Gawa tayo ng bagong file. Ito na yung my ei.php. Ito na yung ei. So, dito sa may ei na PHP tayo. So, PHP. May ganito. Ayan. Ito. Yung pinagagawa ko dito. Ginawa ko input. Ano, ganito lang. Ay. All div yun ah. So, header. So, kailangan naka content dot type application JSON. So, dito natin ito-type yung API key natin galing sa online. API key na lang ilagay natin. API key. So, equals your API key. Lagay mo dyan. Tapos, sa URL na naman, URL lang ilagay natin. Kasi, madalas na URL naman, send, pwede rin. URL equals your URL tapos equal yung API key. Lang kaya pala. So, halimbawa, meron ka nang galing sa online sa ano yung pinurchase mo na key or may mga libre naman itong gagamitin ng libre lang to. So, get the user input from Ajax. Yan. So, kunin natin yung user input. So, input data equals JSON decode. So, file get contents. So, sa PHP input true. So, in PHP format. Naka JSON. Tapos, user message equals input data message. Kapag walang naman, ang default niya ay hello. Yan o, default message. Yan, hello. Pero, lagi naman may laman yun kasi naka-prevent naman yan doon na mag-send ng empty. Pero, maglalagay na lang tayo. So, data equals walang mga data. So, content equals parts equals parts. So, parts. So, mayroon dito yung text at user message so may content and at meron pa dito text parts tapos bumbra dapat lang dito lang yan. Tapos data
data. Tapos yung contents. Ano yung contents? Hanggang dyan. Tapos sa contents, sa parts meron pa dapat. Parts. Parts. Tapos close. Sa data. Yan. Sa, dua, tatlo, apat, at lima. Tama. So, message. Guys, so, header equals position type ulit, content type application type application JSON. Yan. So, initial din natin yung core. So, ch equals to core dot underscore init initialize core para ibabato niya dun sa EI yung data. So core set option, so h tapos core option URL. So yan yung URL natin, URL. Yan. Tapos kung makopya-kopya siguro to, mas naman yan, Control-C. Isulod natin yung core, dapat naka-post, core option post. Yan. So post 1 yung sunod, core option yung field post fields. Yan. Tapos post fields na JSON decode yung data natin, data. Yung data, tama? Ba't mali? Decode data. Oo, data. Ba't may mali? Yan. Hindi kasi papunta pa lang, dapat encode. Ganun. Encode. Yun, tama. Encode. So sa return transfer para magbalik ng data true. Tapos last one ay yung HTTP header. So yung header natin at header. Yan. So turn on, may data na siya. So sa response ng core and i-execute na pa lang wala pa, diba? Initialize tapos execute core exec. Yan yung ch natin is ch. Yan. Tapos nun core close yung ch na guys, core close. So after na may response na siya, so decode natin yung response niya. EI na lang, EI response. So response data.
equals JSON decode yung response. Yung response. True. So, generate text. Ito na yan. Response data. Response data nga ay candidates. Sa ibang API, naka-contents to. Makikita nyo naman yan pagka execute. Dito kasi candidates, yan yung mga laman niya. Tapos, contents. Sa iba dyan, iba-iba eh. Content. Tapos, parts. Tapos, 0. Tapos, text. Pag wala, ang default ay sorry, I could not understand. Yan nire-reply ng AI, I could understand. Wala siyang ni-reply. So yun, baba to sa user. Echo JSON encode. Baba to niya dun sa user interface natin. Ay yung response. Balik-balik ka. Equal. So yung generated text. So encode. Kulang tayo ng .9 na lagay dito. Buti nakita natin. Ito may mali din. Kulang tayo ng kulang dito. I could not understand. Candidates, wala. Candidate 0, content parts 0, text yan. Okay na guys, pwede na natin patakbuhin yung ating AI. So, punta tayo sa browser natin. So, login tayo. So, nakauna yung XAMPP natin. So, dun sa localhost. Localhost, my project AI. Yung pangalan, project AI, enter. So, ito yan guys. So, check natin kung gano'n. Type natin dito. Good morning. So, send. Your AI is typing. Error could not reach AI at this time. Ganun. So, mali natin guys. Could not reach AI at this time. Guys, hindi may mali. Kasi wala pa tayong pitch. Hindi natin nalagay. So, my AI.php. Check natin ulit guys. So, good morning. So, ngayon, huwag natin pinutin to. Try natin yung enter naman. Hindi kumana yung enter. Enter. Hindi kumana yung enter guys. Okay, pindot lang tayo. Will not reach your AI at this time. Hello. Ayaw talaga. My AI.php. Error natin guys, baka dito. Oo nga, mali. Dapat ganito. Refresh natin. Good morning. Enter. Yun, gumana ng enter guys. Dito ay response.
Ang response na. Your AI. Nag-response ba't na lang? Ganyan lang. Ito, ganyan. Data. Dot response. Set focus. Event key. Lang ang data. Smart. Good morning. Data response talaga siya. Mali talaga. Kaya talaga sa close muna siguro natin itong ating browser. Tapos ulitin natin. Local projects. So, hello, good morning. Yun talaga guys. So, close muna natin itong browser natin guys. Let's open. Host project. Ba't wala? Try natin ulit. Good morning. Good morning. How I can help you today? Yan, gumana na guys. So, dahil mahaba na yung video natin, sa next video, gagawa na natin to ng design. Kasi malapit na 1 hour. So, hindi natin kaya gawin yung CSS siguro. Yung file. Style.css. Ay, nagawa tayo ng CSS. So, ano kaya natin bilisan? So, body. So, background. Font. Family. Tapos, sunset. Tapos, background. Yeah. Background. So, gradient to right. So, ang kulay natin, pink, pang babae. L9E9E. Diba? Yan. Tapos, C4. Yan, pink na, light pink. Tapos, display text para center. So, justify content center. Tapos, align item center. Tapos, height natin ay equals to 100 px. Tapos, yung margin. So, wala tayong margin. So, try natin guys. Yan. Your AI. So, ito natin. So, chat container natin. So, that chat container. Chat container natin with is 420 px. Tapos yung background. So, white. Tapos yung padding. Equals to 20 px. Tapos yung border radius niya, para may radius siya, 20 px. Yan, yung box shadow. Box shadow. Box shadow. 0 px. Tapos 5 px. 20 px. So, RGB 00. 0. Ano ba yan? Yes. So, display text din.
center sa flex direction is column, tapos border for px solid kulay 6 1 ba yan, pink. So position relative, so try natin guys. Yan. So kulang pa, so i-fast forward ko na lang guys para mabilis, kasi mahaba na yung video. So yan, tapos na guys yung CSS. So ito yung animation natin before, kaya natin floating animation na may heart kasi para pang girl lalo talaga siya. Tapos ito yung iba sa chat box, pag scroll, hover, tapos pag focus mo sa input, pag nag-type ka, yung button, ito yung input, yung sa text box, ito yung input container, sa ito yung message ng AI, tapos sa user yung message mo, tapos ito yung magkapares nilang properties sa message mo sa AI chat box. So try natin guys, subukan natin kung anong itsura. I-close muna natin. So, close muna natin yung ating browser. Tapos ulitin natin para makita natin ang itsura. Tapos my AI projects. Yun, ganda na guys, oh. Tapos nakanap yan. Susunod-sunod yan guys. Kung ulitin yung browser. Okay. Pangit pa sila mouse ko. Guys, pagka malaki, sa gitna, sa center siya guys. So, try natin kung gagana, baka design lang maganda. So, Bernard, kilala niya ako. Ako ang gumawa sa kanya. Tingnan natin yung kilala niya ako guys. User input. Mali naman tayo dito guys, sa user input. Okay, to help respond to Bernard, tell more about the life. Rinse na lang. Mali ito guys, so dapat yung user input natin. So ulitin natin dito guys. So index. So na yung user input. Wrong. User input. So yan natin ito. Guys, Saint Bernard, yun, Saint Bernard, tapos AI is typing yun, diba? So guys, the Saint Bernard, sorry, like dog breed, ano pala yun? There's a breakdown of key information about them. Characteristic, appearance, large, muscular, powerful. Okay, so na, wala na yung AI natin. So guys, maganda na guys. Susunod saan yan, responsive yan guys. So, yun lang guys kung paano gumawa ng AI natin. So, bye-bye!